Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So kung sino yung gusto mag-share ng blessings o nandyan, kita nyo naman, nabasa nyo naman mga kukak, di ba? Blessing naman dyan. Ito na blessing talaga ang ikatawag natin ito. Nilaglag na ni Sandro Marcos at F. Eliza Marcos si Martin Romualdez. Kurakot daw itong si Martin. Matagal na palang nilaglag ni Sandro at ni Liza Marcos itong si Martin, mga kabibig. Ito ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Wala lang talaga nakinig kay Attorney Glenn Chong. Matagal na palang sinabi ito. Nagbulag-bulagan o nagplastik-plastikan na lang itong si Sandro at si Liza ba? Kasi itong si Martin ang kaalyado nila. At maraming na mga, sabi pa ni Ezaldico, na maraming na kickback. Nako, maraming na receive na pera, bilyones, dineliver sa kanilang bahay sa Forbes at saka sa Malacanang. Matagal na pala yan, mga kabibig. Grabe. Bilyones ang pera. Tapos sabi pa ng iba, wow, ang maleta galing SM. Natural, kung for example, bibili ka pa ba ng mamahaling maleta para lang maglalagyan ng pera? It's still useless. Isang madalian lang delivery ng pera, bibili ka ng mamahaling maleta. Doon ka lang sa murang maleta. In fact, ang importante doon ang laman ng maleta. Importante ba ang maleta? Hindi importante ang maleta. Ang importante ang laman ng maleta. Sabi ng iba, ay nako, edited yung photos ni Saldico na may mga maleta, yung maleta nasa SM lang yung mura lang yan. Natural, bibili sila ng mahaling maleta para lang sisidlan ng pera. Madali na namang i-deliver nila. After doon, deliver sa bangko. Ilagay, di ba sabi ni Magalong noon na sa mga condominium nilagay ang mga pera nila. Di ba? Ay nako, huwag na nating pag-usapan tungkol sa maleta. Ang pag-usapan natin ang laman ng maleta na bilyones na kickback ng 25%. Diba? Pati maleta, gawin yung issue. Yung iba ba, bulag-bulagan pa rin. Meron ng ebidensya. Remember itong si Bryce Hernandez or si Benz Alcantara. May mga photos na doon sa Congress hearing, may mga photos na naglantaran ang pera sa lamesa. Ngayon, Saldico, may picture ng mga maleta, madaming laman ng pera. Saldico, kung gusto mo talaga mag-partreno, sana may picture ka na binuksan yung maleta na may laman ang pera. Masabihin naman nila na gawa-gawa lang. Ang bilis naman mag-edit ni Saldico. Ay nako. Ito kabibig ha. Ito yung sinabi na Attorney Glenn Chong tungkol sa paglaglag. Paglaglag ni Sandro Marcos at ni F. Eliza Marcos. Ito, hanapin natin ang video, mga kabibig. Matagal na palang laglagan to. So it means napaplastik-plastikan lang sila. Of course, naplastik-plastikan lang talaga yan. For one common goal, pera ng bayan. Ito na ha. Sabi ni Sandro, Martin is so corrupt. Wow, social. Ito na. Si Martin, ay nako. Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun Ikaw yung sinasabi ni Sandro sino nagkwento sa akin? Ay yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Liza Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. Yung asawa mong butod. Attorney Benjo, ano po masasabi niyo ngayon sa ginagawa ng ICI? Instead na yung pinaka-main source ng tao na nandyan na dapat natin imbestigahan, ay hindi po nami-mention ang pangalan niya sa Senado. Sila takot na takot i-mention ang pangalan ng Sino ba? Si Martin? Ay nako. Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun Ikaw yung sinasabi ni Sandro sino nagkwento sa akin? Ay yung nanay mong butod.
Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Tapos nilabas ni President Marcos ngayon na hindi daw kasama sa listahan si Romualdez. Huwag niyo pong tawaging President si Marcos kasi hindi po siya Pangulo. Mandaraya po siya. Good. I have been consistent about that. I do not call Marcos President, Mr. Marcos Jr. That's all he deserves. But hindi ko tatawagin Pangulo yan kasi mandaraya yan. And I stand by my accusations. Agoy, yun mga kabibig. Ang pasabog ni Attorney Glenn Chong. Meron ba siya, Sabi ni Attorney Glenn Chong, ito mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong, grabe itong si Attorney Glenn Chong. Ang daming mga mga pasabog. Sabi niya dito, in one of our monthly dinners noon sa bahay niya Bongbong Marcos at Liza Marcos sa Nara Street, Forbes Park, narinig ko mula sa bibig ni Marcos Jr. na okay lang sa kanya ang magnakaw basta wag lang halata. Kaya merong bycam insertions kasi hindi mahalata. Yun pala. Diba? Kaya hindi ako nagtaka sa revelation ni Zaldico. For me, yun ay totoo. Mahilig kasi sila sa hindi masyadong halata. Hindi nilagay sa NEP, kundi doon sa bycam report. Ito pa, ang sabi, Liza Marcos is effectively control of the Marcos government. See, this octopus has tentacles in all government agencies. She virtually appointed them. Fast, it is unbelievable to posit that Zaldico acted on his own in inserting 100 billion in the budget. That insertion must have been dictated to him by and with the approval of the controller. Sabi ni Glenn Chong, ang controller daw ay si Liza Marcos. Itong si BBM ay nako parang puppet lang di umano ni Liza Marcos. Nako, grabe naman itong si Attorney Glenn Chong. Ang daming mga pasabog naman Attorney Glenn Chong. Ikaw talaga Attorney Glenn Chong. Kapag naipit si Marcos Jr. at walang maisasagot sa issue, ang default niya, answer niya ay, I will not dignify that. Ito ang sagot niya sa issue tungkol sa drug addiction. Ito naman ang sinagot niya kanina sa mga paratang ni Zaldico, mukhang guilty. So alam na natin ang script ni Marcos Jr. Sabi ni Attorney Glenn Chong. Hindi ako nang salita tungkol dyan si Attorney Glenn Chong. Sige, hanapan ko, i-share ko sa inyo. Sabi niyo, kabibig, gawa lang naman ng issue. Yan ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Yan Glenn Chong. Alam na natin ang script ni Marcos. Kapag naipit si Marcos Jr. at walang maisasagot sa issue, ang default answer niya ay, I will not dignify that. Natural sabi ni Marcos na, magnanakaw ako. Sino bang magnanakaw na aamin niya? Magnanakaw ako. Totoo yun sinabi ni Zaldico, 100 billion. Natural, magdi-deny ka talaga. Natural, itong mga sila, Claire Castro, sa PCO, magdi-deny sila. Deny hanggang end, di ba? Ito ang sagot niya sa issue ng kanyang drug addiction noon. Ito naman ang sinagot niya kanina sa paratang ni Zaldico, mukhang guilty. Yan ang sabi ni Attorney Glenn Chong. And speaking of Attorney Claire, so nag-react na si Attorney Claire Castro tungkol sa part 2 ni Zaldico. Kaya part 2 ba? Naglabas naman ng part 2 si Zaldico. So ito yung sagot ni Madam Claire Castro. May sagot si Madam Claire Castro. Of course, sasagot talaga si Madam Claire Castro. Hanapin natin ang sagot ni Madam Claire Castro, ha? Madam Claire Castro, ano ba yung sagot mo, Madam Claire Castro? Sagutin mo nga, Madam Claire Castro, sino ba? Ito na. Ito ang sagot ni Madam Claire Castro tungkol sa maleta. Ay sa Pangulo, he won't dignify Zaldico's allegations. Ang mga binitawan ni Zaldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Zaldico sa bayan. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Zaldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. At ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. At nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget
ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Ay, talaga ba? Clear Castro, ang ganda mo magsalita. Sa pinakita niya mga maleta, ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Si Zaldico, pansinin ang mga pinost na pictures. May petsa January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Saldico ng mga insertions ay para sa budget 2025. Dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August, at October 2024 kung hindi pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries? At mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Kaya nga sabi ko kasi Saldico, ipalabas mo ang video na kung saan nag-count-count ka ng pera at nilagay nyo sa maleta. Mas balido yun kaysa maleta na nagpakita mo. Diba? Diba? May point ko din si Madam Claire. Oy. Pero ang mga tao kasi, ngayon Madam Claire, ay talagang naniwala sila kay Saldico. Sige, galingan mo lang Madam Claire ng mga explanation mo ba para may maniniwala din sa iyo. Pero I'm sure naman, yung 18% na mga pro-admin ay of course maniniwala kay Madam Claire. Pero alam niyo, tumaas yung mga anti-admin ngayon eh. 43% ang anti-BBM admin niya. Based sa Publicos Asia result ha. 43% ang anti-BBM. Malaki na yun. Kumpara sa 18% na mga pro-BBM admin. So natural, yung pro-BBM admin, maniniwala talaga sila sa explanation ni Madam Claire. Pero yung 43% na mga anti-BBM admin, of course, maniniwala yung kay Saldico. Paano seryosohin si Saldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa budget 2025. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Ay sa yun pala. Dapat talagang patunayan ni Saldico. Yung iba nang sabi niya, "Oy Saldico, umuwi ka sa Pilipinas, oy." Pero sabi ni Saldico sa una niyang video na tinawagan siya ni Martin, sinabihan na, Huwag ka munang uuwi. Kami na ang bahala sa iyo. Diyan ka lang muna. Ngayon, gusto na nating pauwiin si Saldico. Diba? So, dahil lang sa revelation ni Saldico, pauwiin na. Pero si Martin, ano ba? Oy, si Martin. Speaking of Martin, mga kabibig, meron ng statement si Martin Romualdez. Ay, grabe. Ito na ang statement ni Martin. Oy, naglabas ng statement si Martin kasi, hinahapan nasaan si Martin? Ano ang kaya statement? Inubo na lang ako. Ito ang statement ni Martin Romualdez. My conscience remains clear. Si clear, anti-clear. Throughout this inquiry, no public official, contractor, or witness has pointed to any wrongdoing on my part. Merong contractor. Ang sinabi ng contractor. Pero haka-haka naman yun naman Diskaya na ang kickback i-deliver kay Saldico at Martin. Sinabi ng mga Diskaya ha, pero wala silang ebidensya. Witness, wala pa naman. Di ba? I do not wish to comment on the recent statements and allegations made by former
Representative Zaldico, because these were not made under oath and do not hold water in the court of law. Kaya nga Zaldico, magpa-out-out ka na dong. I continue to trust the ICI, the DOJ, and the Ombudsman to evaluate all statements fairly and strictly on the basis of evidence. I remain ready to cooperate with any lawful process, and I am confident that the truth will emerge through the proper institutions. Yun ang statement ni Martin Romualdez, mga kamibig. O di okay, statement mo yan. Ang konsensya ko ay klarong-klarong wala. Marami. Klarong-klarong wala. Ay, ako. So, eto. Diba? Yun yung kamibig eh. Pero may ano man, may statement naman dyan si Rowena Guanzon tungkol sa mga ano ba, oath ba? Kasi gusto niya sagutin si Lacson. Pakinggan natin si Atty. Rowena Guanzon. Ito na. Ni Senator Lacson, magte-testify si Zaldico by Zoom. By Zoom, yeah. Bakit mo noon payag ka mag-Zoom? Ngayon lumabas sa TV, magpadala sarili ng video, ngayon wala nang probative value. Senator, you have to be consistent. Even the rules of court now, in court now, we are allowed to do Zoom. For example, ako, PWD ako, testify ako. I don't have to go out to my house, or let's say the witness is abroad. Pero mga requirements lang yun na to verify identity, etc., etc. Pero ina-allow na yan ngayon ng court. Yung video conferencing ng testigo ka sa court. Bakit hindi allowed sa Senado? In fact, allowed nga. Kasi kaya ka nga si Senator Lacson nagsabi na izo-zoom testimony si Zaldico. Ngayon lumabas si Zaldico na nagdala siya ng perang katakot-takot na pera sa kilometrong pera kay BBM at kay Romualdez, wala na probative value. Kasi lahat naman po kayo, maalam naman kayo. Hindi man basta-basta maniwala kayo di ba? Kailangan may ebidensya, may basihan kayo Sasabi nga, walang, totoo ba sinasabi ni Zaldico? Ang sinabi ko, the probability that he is telling the truth is high. Because he is privy to these private conversations. Because itong si Romualdez will not say what the president wants, the president gets, kung hindi totoo. Hindi ba? At tingnan nyo, ititrace nyo na late na yung insertion niya. Tapos na yung napasa na sa House, yung budget, yung NEP. Tsaka si Bongbong nag-order ng 100. Bakit sila lang? Ako wala. Hindi, pwede yan. Martin, 100 billion sa akin din. Papagawa ko yung kung ano-ano, basta 25% sa akin. Ikaw talaga, BBM, masyado ka. Pag ako na presidente, ito na nga, ang sinasabi ng idol ko na si Miriam Defensor Santiago. Ako ay sasabihin ko agad sa first flag ceremony, pag hindi ako kikita, walang kikita. Yan. Kaya ako magpresidente. Patok yang walang kikita pag hindi ako kikita. Sabi ni... diba? Sinagot na kayo ni Madam Rowena Guanzon. Ito pala, Madam Claire, mayroong sagot ako kasi Madam Claire is asking, bakit mga 2024 ang sinasabi ni Zaldico, ito pala kapipig. Sabi ni Dare to Ask, question ni PCOU si Claire Castro ang mga maletang pictures of basura na pinakita ni Zaldico, bakit may 2024? Ito pala yung sagot kabibig. Basahin natin ha. Hala, clueless ka, Claire Castro, kasi ang 2023 and 2024 national budget were also mutilated. As per our computation, ang insertion sa DPWH in 2024 ay at least 289 billion. Sa 2023, at least 323 billion. Wow, grabe, ang taas, bilyonis na. Ang program appropriation, tinaasan ng 449.54 billion in 2024 and 219 billion in 2023. The DBM and the Office of the President approved the release of flood control projects from UA in 2023 and 2024 amounting to 141 billion. Ang sworn statement ni Bernardo mentioned 2024. Ang 2025 naman na sinasabing worst and most corrupt budget in history ay may 410 billion insertions in DPWH and the UA increased
by 205 billion. Ang UA means unprogrammed appropriations. Kaya it's no wonder May 2024 na maleta dates. Kaya siguro maraming parts pa na ilalabas sa video sa Saldico. Yun kabibig ha. Yun ang sagot ni Dare to Ask kay Claire Castro. Madam Claire, sinagot ka na ni Dare to Ask. So yun kabibig. Wala na. Kita ko ito kabibig, no? Umamin na lang si Martin. Aamin na lang si Martin ba? Pero sabi ni Martin, malinis ang aking konsensya. Sige kayo, malinis kayo. Wala namang magnanakaw magsasabi, nagnakaw ako. Sabi nga nato ni Romina Guanzon, walang ano ba yung sinabi ni Atty. Romina sa last statement niya? Walang kikita kung hindi ako kikita. So yun lang kami bigyan ating Leaders Living per day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And also, kung gusto mo mag-share ng blessings kay Coca, pangkape lang ba? Pangkape, pangpandesal dyan sa umaga. Bye everyone. See you next time.